Naiintindihan ng Ilay ang kanilang kasalukuyang nararamdaman. Nang magkasama silang apat na kumuha ng litrato, lihim nilang hinawakan ang mga kamay ng bawat isa sa likuran nila, pilit na ngumingiti ng mapilitan, ngunit hindi nila mapigilan ang kanilang namumulang mga mata. Tiyak na haharap sa kahirapan ang pag-ibig na ito, tila itinakda na mula nang sila ay magkita. Gusto mo bang magkaanak? Tuwing binabanggit ni Jaeyoon ang kanyang nasa loob ng puso, sinasabi niyang pagod siya sa trabaho at pagkatapos ay tumatalikod at natutulog. Ang kasal na walang pisikal na relasyon ay nagdulot sa kanya ng pagkadismaya. 3 buong taon nang nagtitiis si Jaeyoon. Siya ay isang ordinaryong may bahay, nagtatrabaho ng part-time sa supermarket sa araw. Masipag siyang nag-aasikaso ng lahat ng bagay sa bahay, ngunit ang kanyang asawang si Changko, pagka-uwi pa lang niya ay tumakbo na siya sa hula ng ibon, hindi lang niya pinansin si Jaeyoon, kundi pinuna pa niya na hindi niya inalagaan ng maayos ang maliit na ibon. Araw-araw bago pumasok sa trabaho, ayaw pang umalis ni Changko sa kanyang minamahal na ibon. Si Jaeyoon ay puno rin ng pag-asa. Ngayon, maliligo na ba ang mga bata? Yumuko siya upang ayusin ang mga sapatos na natumba, pagkatapos ay bumuntong hininga ng may kawalan ng pag-asa tulad ng isang kokoon, pagkatapos umalis ng paru-paro, isang walang laman na balat na lang ang naiwan. Akala ni Jaeyoon ay simple si Changko at hindi niya alam na nagiging ibang tao siya sa opisina. Hindi lang niya nakipagbiruan at nakipagtawanan sa kanyang babaeng kasamahan na si Yoon-ah, kundi nagsinungaling din siya na may party ang kumpanya at nakipag-date siya ng mag-isa kay Yoon-ah. Kinabukasan, nagkasakit si Jaeyoon at namutla ang kanyang mukha, ngunit inihanda pa rin ang almusal para kay Changko. Habang kumakain, kumuha siya ng isang bote ng gamot. Akala niya binili ito ni Changgok para sa kanya, ngunit hindi niya inaasahan na ito pala ay suplemento para sa mga ibon. Hindi mo ba napansin na medyo pumayat ang mga batang ito kamakailan? Ang kinang din ng kanilang balahibo ay hindi na tulad ng dati. Hindi lang dapat harapin ni Jaeyoon ang walang imik na asawang ito, kundi dapat din niyang harapin ang kanyang biyenan, si Aija, na palaging sumusugod sa bahay, umiinom ng lahat ng uri ng suplemento na dala niya, at pagkatapos ay pinipilit siyang magkaanak agad. Mag-isa lang ba siya ang kayang manganak? Hindi mailarawan ang pagdurusa ni Jaeyoon. Tila wala siyang nakikitang anumang sigla at pag-asa sa buhay sa nakakasakal na kasal na ito. Hindi rin masaya si Jaeyoon sa kanyang part-time na trabaho. Mayroon siyang boss na si Clara na sanay manggulo. Malinaw na siya mismo ang nagpatumba ng mineral water, ngunit walang habas niyang pinuna si Jaeyoon. Sa pagkakataong ito, may dumaan na isang bisita na tumulong sa kanya. Ang maliit na pag-aalalang ito ay parang isang bato na nahulog sa kanyang puso. Gayunpaman, alam ni Jaeyoon na isa lang itong ordinaryong pagtatagpo. Kinabukasan, naramdaman ni Jaeyoon na lalong sumasama ang kanyang pakiramdam, kaya gusto niyang humingi ng leave. Ngunit walang habas na tumanggi si Clara. Umupo siya sa harap ng salamin, tinitingnan ang kanyang payat na mukha. Hindi madaling makahanap ng lipstick, ngunit nang makita niya ito, napansin niyang expired na pala. Kailan pa? Kailan pa naging luho ang kahit isang maliit na lipstick? Sa wakas, si Jaeyoon ay nagtiis hanggang sa matapos ang trabaho. Aksidente niyang naitumba ang lagayan ng lipstick sa supermarket. Nakita niya ang isang lipstick na gumulong patungo sa kanya. Sa hindi malamang dahilan, inilagay ni Jaeyoon ito sa kanyang bag nang yumuko siya at nagmamadaling umalis, hindi niya inaasahan na mahuhuli siya ng isang babae. Magpapanggap akong hindi nakita, ngunit kailangan ko ng pabor sa iyo. Lumabas na si Soa ay nakikipag-date sa isang lalaki sa kotse, ngunit nahuli sila ni Jaemin, kakaibang sinira niya ang bintana ng kotse, sinisira ang kanilang magandang sandali. Upang hindi kumalat ang balitang ito, hiniling ni Soa kay Jaeyoon na maging alibi niya. Ayoko masali sa marumi mong relasyon. Nang susubukan ng umalis ni Jaeyoon, ang supervisor ni Jaemin ay dumating sa istasyon ng pulis. Lumingon si Jaeyoon at walang sinabing anuman. Tahimik niyang inamin ang lahat ng sinabi ni Soa. Pagkatapos ng pagproseso, umalis si Jaeyoon mag-isa. Dahil sa kanyang mahinang katawan, bigla siyang nahilo. Sakto namang inalalayan siya ni Jungwoo na nasa likod niya. Mabilis niyang dinala si Jaeyoon sa ospital at, nang may pagkakataon, binilhan siya ng pares ng sapatos na tela. Ano ito? Nakikita ko na hindi ka komportable sa iyong takong. Hindi na kailangan, ayos lang ako sa aking mga sapatos. Nang makita ni Jungwoo na hirap si Jaeyoon kumilos, maingat niyang itinali ang kanyang sapatos. Minsan, ang pag-ibig ay dumarating na parang maliit na apoy sa kamay ng batang nagtitinda ng posporo, kumikinang ng panandalian, ngunit nagdudulot ng walang hanggang pag-asa, sapat upang labanan ang malamig na gabi. Kaya't nagniningning ng maliwanag sa mga mata ng mga nagpupumilit sa kadiliman. Puno ng pag-asa at pananabik ang kanilang puso. Ang kasal na walang pisikal na relasyon ay nagdulot sa kanya ng matinding pagkadismaya. 3 buong taon nang nagtitiis si Jaeyoon, hanggang sa makilala niya si Jungwoo. Siya ay parang liwanag na sumilaw sa kadiliman. Pagka-uwi niya, si Jaeyoon ay nakahiga sa kama na pagod na pagod. Nang makita niyang nakauwi na si Changgok mula sa trabaho, nalungkot siya at gusto niyang aliwin siya. Ngunit sinabi ni Changgok na gutom siya at sinabihan si Jaeyoon na bumangon at magluto. Nagpakita siya ng kawalan ng pagmamahal. Sa kanyang mga mata, ang maliit na ibon lang ang mahalaga. Huwag kalimutang palitan ang pagkain ng ibon na may red ginseng. Kumusta ka, Mama?
Ayos lang, bahala ka. Nagtago si Jaehyun sa banyo. Hindi niya hinahangad ang malalaking bagay mula sa kanyang asawa. Gusto lang niya ang simpleng tanong na, masakit ba sa iyo, at nasiyahan na sana si Jaehyun. Kaya't ang imahe ng guro na nakilala niya sa araw ay biglang lumitaw sa kanyang isipan. Maingat na isinuot ni Jungwoo ang sapatos para kay Jaehyun at pinayuhan din siyang huwag kalimutang uminom ng gamot sa oras. Binuksan ni Jaehyun ang gripo upang takpan ang kanyang paghikbi ng tunog nito. Ang isang sulok ng kanyang puso ay unti-unting bumagsak. Kinaumagahan, papasok na sa trabaho, nagmamadaling itinago ni Jaehyun ang mga sapatos na tela. Akala niya itatapon niya na sa basurahan nang makita siya ni Soa. Inanyayahan siya ni Soa na magkita sa 3:00 ng hapon. Sinabi ng may-ari ng tindahan ng sapatos sa kalsada na luma na at malambot na ang tako. Bakit hindi bumili ng bagong peres? Ngunit buong puso pa ring pinilit ni Jungwoo na ipaayos ito dahil ito ang dahilan upang muling makita si Jaehyun. Di nagtagal, habang nagtatrabaho si Jaehyun, nakatanggap siya ng mensahe na ayos na ang iyong tako. Pakisuyo, makipag-ugnayan ka sa akin kung kailan ka abala. Ako si Yoon Jungwoo, professor sa Yangmin University. Kaya't pagkatapos nyon, habang nagtatrabaho si Jaehyun, palagi siyang distracted. Masakit ang ulo niya at hindi niya alam kung dapat ba siyang makipagkita sa kanya. Maging ang mga anino na dumadaan na parang shuttle sa supermarket ay tila naging anyo ni Jungwoo. Habang nag-aalangan pa si Jaehyun, nabasa na ni Soa ang kanyang kalooban. Kumusta ang lalaking iyon? Ang professor. Sa tingin ko, medyo gusto mo siya. Nababaliw ka ba? Mahigpit na pagtanggi ay matibay na pagpapatunay. Mukhang totoo nga. Hindi lang makapagsalita si Jaehyun. Hindi siya ang klase ng babae na basta-basta tulad niya. Ngunit nang akma siyang tatayo at aalis, tinanong siya ni Soa kung nakita na ba niya ang sarili niya sa salamin. Para kang rosas na nalalanta na. Ang mahirap unawain ng mga salita ay nagdulot kay Jaehyun ng pagkalito. Bigla siyang sumigaw, nandito po, Sir Jungwoo. Lumabas na inimbitahan din ni Soa si Jungwoo dito. Nang makita niyang nakayuko si Jaehyun at walang imik, sinimulan siyang tuksuhin ni Soa ng sadya. Ang gwapong-gwapo ni Sir Jungwoo, gusto mo bang makipag-date sa akin kahit isang araw? Date, matatanda na tayo, anong arte-arte pa? Ano nang ginagawa mo? Ayaw ni Soa na mahihiya si Jaehyun, kaya't matapang siyang tumayo at umalis. Ang walang kahihiyan ni Soa ay nagdulot sa kanya ng matinding pagkadismaya. Nagalit din si Jaehyun at tinalikuran siya. Hindi niya sinasadyang makita si Jungwoo sa kalsada. Nag-atubili siya sandali bago nagpasya na lumapit at humingi ng paumanhin. Ang pagbibiro ni Soa kanina ay medyo deep. Sa tingin ko hindi siya nagbibiro. Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Hindi alam ni Jaehyun kung paano ipapaliwanag sa kanya. Nagmamadali siyang umalis sakay ng bisikleta, ngunit pagkaraan ng ilang sandali ay lumingon pa rin siya. Sa totoo lang, nakita ni Jungwoo na siguradong hindi siya marunong magsinungaling. Kung hindi niya masabi, hindi na kailangan pang magsalita ni Jaehyun. Hindi ganoon. Sa totoo lang, ako ay isang manluloko. Diretsahan niyang sinabi na pumunta siya sa istasyon ng pulis para magbigay ng peking testimonya, ngunit bumiti si Jungwoo. Bakit ka humingiti? Dahil nagpapasalamat ako sa pagiging tapat mo sa akin. Kaya't nagkatinginan sila at nagtawanan, isang uri ng hindi maipaliwanag na damdamin ang dahan-dahang nagaganap. Ngunit hindi nila sinasadyang tumingin sa kamay ng bawat isa, malinaw na napansin na pareho silang may suot na singsing sa kasal. Sa sandaling nag-cruise ang kanilang mga tingin, isang sulok sa kanilang puso ang naglabas ng tunog ng pagkabali. Ganyan kabilis dumating ang pag-ibig. Mayroong isang uri ng bulaklak na tinatawag na hirugaw na namumulaklak na unti-unting kumakalat sa lupa. Ito ang wika ng bulaklak ng hirugaw. Ngunit hindi niya alam kung bakit, medyo nalungkot si Jaehyun. Tumango si Jungwoo at nalungkot din tulad niya. Hindi ito magkakaroon ng bunga. Ibig bang sabihin ito ang kanilang pag-ibig pagkatapos? Sa mismong sandaling ito, kinuha ni Jungwoo ang kanyang cellphone upang tingnan ang oras. Ngayon ay mayroon siyang kailangang puntahan sa paliparan. Sino ang paparating? Ang aking asawa. Kasal ka na pala? Kasal na rin si Kim Jaehyun? Ganoon nga. Pagkatapos umalis ni Jungwoo, sinulyapan ni Jaehyun ang bulaklak ng hirugaw sa lupa at dahan-dahang bumuntong hininga. Sa daan pa uwi, patuloy na lumilitaw ang anino ni Jungwoo. Napailing na lang si Jaehyun. Nang makarating siya sa harap ng gate ng kumpanya ni Changgok, pambihira siyang tumawag sa kanya. Ikaw? Sino ang kasama mo sa trabaho? Mag-isa ka lang? Hindi, kasama ko ang aming team leader. Team leader? Ako ba ang tinutukoy mo? Nasaan ka? Tapos na ba ang trabaho mo? Siyempre, nasa bahay na. Malinaw na ang kasal na ito ay puno ng kasinungalingan. Hindi ko alam kung gaano pa katagal ito mananatili. Si Jungwoo ay isang propesor ng biology sa universidad. Ang kanyang asawang engaged na 3 taon na nagtapos ng ILI sa Amerika ay bumalik na. Magkahiwalay sila sa loob ng maraming taon at tila nagkaroon na ng distansya sa kanilang relasyon. Pagka-uwi ni Jaehyun, puro imahe ni Jungwoo ang nasa isip niya.
Naramdaman niya ang pag-aalaga na hindi pa niya naranasan kailanman at ang kanyang puso ay kusang loob na gustong mapalapit sa kanya. Ang kanyang boses ay patuloy na gumagala sa kanyang isip sa buong araw. Hindi niya maintindihan kung bakit siya ganoon. Kinabukasan, pagkatapos ng trabaho, tulala siyang tiningnan ang sapatos na ibinigay ni Jungwoo. Sa hindi malamang dahilan, isinuot ito ni Jaehyun, ngunit nakita sila ni Jungwoo sa tulay na hindi sinasadya. Nakalabas ang sintas ng sapatos na iyon. Ang eksena kung paano niya tinulungan siyang magtali ng sintas ng sapatos ay muling nagpakita. Malinaw na nataranta si Jaehyun. Ang immoral na pag-ibig na pinakaayaw niya sa kanyang puso ay tila papalapit na. Tila siya ay nakulong sa isang labirint na walang labasan. Ngunit hindi tulad ng isang matapang na tanga na handang sumugod sa apoy sa kabila ng lahat, siya ay tumakbo ng mabilis ng walang salita. Buong lakas na nagpedal si Jaehyun sa paglubog ng araw, tila gustong tumakas ng malayo bago siya lalo pang lumubog. Oh, Diyos ko, wag mo na akong subukin pa. Pagka-uwi ni Jungwoo, hinarap niya si Minyaung, gusto rin niyang tapusin ang mapanganib na damdaming ito. Minyaung, magpakasal na tayo. Bakit ka nagmamadaling magpakasal? Alam naman ng lahat na mag-asawa tayo. Dapat pa rin nating gawin iyon agad para makampante ako. Nagtataka si Minyaung, tila hindi siya masaya. Sinabi niya na hindi na siya tatakas, matagal na siyang pag-aari niya. Ngunit paano niya malalaman ang dahilan? Jungwoo, hindi siya ang dahilan, kundi ibang babae ang nagpatibok sa puso mo. Bumalik sina Changgok at Yoon Ah mula sa date. Nang makita nilang binubuksan ni Jaehyun ang pinto, nagulat si Changgok. Bigla niyang tinanong, ayos lang ba ang liig mo, asawa ko? Matagal na iyon. Gusto mo bang imasahe ko ang liig mo? Hindi, salamat. Lumapit si Changgok, ngunit hindi namamalayang umiwas si Jaehyun. Sa isang iglap, nagulat din siya, gaano katagal tatagal ang kasal na ito na walang pag-ibig. Wala rin siyang tiwala. Ngunit ang pag-ibig ay parang pagbahing, hindi maitatago. Nakikita ni Soa na aktibong tinatago ni Jaehyun ang kanyang sarili. Jaehyun, ang mga taong nabubuhay sa mundong ito, kung gusto mong makilala ang isang tao, huwag mong pigilan ang iyong sarili, lumabas ka lang at makipagkita sa kanila. Kaya sinadya niyang ayusin na magkita sila ni Jungwoo. Hindi sinasadyang isinuot ni Jaehyun ang sapatos na kanvas na ibinigay sa kanya ni Jungwoo. Magkasama silang naglakad-lakad at masayang nagkwentuhan. Di nagtagal, tumawag si Minyaung at ibinalik silang dalawa sa realidad. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. May pamilya na ako. May asawa rin siyang mahal na mahal niya. Oh by God, wag mo na akong subukan pa. Balak niyang gawin ang lahat para tumakas. Subalit hindi mapigilan ang kanilang mga puso na lumapit sa isa't isa. Tumingin sila sa mga mata ng bawat isa at malinaw na nakita ang apoy ng pagmamahal doon. Kaya naglakad sila ng magkatabi sa parke sa isang maaraw na hapon. Sabi niya mayroon silang 2 ibon sa bahay. Ang isa ay tinatawag na pag-ibig at ang isa ay pananampalataya. Gusto kong malaman kung ano ang hitsura nila. Ang pag-ibig, isang malabo na salita, ay nagpatulala ng bahagya kay Jaehyun. Ang maikling tamis ay mabilis na naputol ng isang tawag. Si Minyaung ang tumawag. Mahinang tumawa si Jaehyun upang magpaalam sa kanya. Ngunit ang kanyang likod ay malinaw na nagpakita ng kapaitan. Ngunit ano ang magagawa niya? May pamilya na siya, at bukod pa rito, may asawa na rin siya. Kinagabihan, kinuna ni Jaehyun ng larawan ang loro. Lumitaw ang isang matamis na ngiti sa kanyang mukha, dahil lang sinabi ni Jungwoo na gusto niyang makita ang tilarawan ng pag-ibig. Kinabukasan, habang papunta siya sa trabaho, hindi sinasadya niyang nakita ang kanyang kaklase noong high school. Sa oras na ito, hindi alam ni Jaehyun na ang kaibigan niyang ito ay asawa ni Jungwoo. Biglang dumating si Soa at nagtanong, alam mo ba na pinalitan ng guro na iyon ang kanyang profile picture? Binuksan ni Jaehyun para tingnan, malinaw na ito ang bulaklak na hirugaw na tinalakay nila noon. Umuwi siya na may halo-halong damdamin. Pinuna siya ni Changgok na malandi na maghapon lang siyang gumagala kung saan-saan at hindi iniisip ang hindi magandang kalagayan ng batang ibon. Paano kung nagkasakit ito? Ibig mong sabihin, kung magkasakit ang mga bata, sisisihin mo pa rin ako. Bihira lang magalit si Jaehyun. Sinabi ni Changgok na siya ang ina ng ibon. Bakit ako ang ina nila? Anong klaseng ibon ako? Ang paulit-ulit na sinabi niya ay nagpatunaw sa kanya. Inilaan niya ang kanyang buong pag-iisip sa pag-aalaga sa mga batang ibon. Nagpakita ba siya ng kahit kaunting pagmamalasakit sa akin? Kailan ko ba ginustong maging ina ng mga ibong ito? Gusto ko lang ang sarili kong mga anak. Kahit na bumagsak ang emosyon ni Jaehyun, hindi pa rin alam ni Changgok kung nasaan ang problema. Nagtago siya sa banyo at umiyak ng malakas. Kaya pala ang pinakamalakas na bahay na ito ay naging kulungan na nakakasakal kay Jaehyun. Kaya pinalitan niya ang kanyang profile picture sa isang loro. Nakita agad ito ni Jungwoo. Nakakalungkot, sa gabi, hinawakan niya ang telepono, ngunit wala siyang lakas ng loob na tawagan si Jaehyun. Kinabukasan, habang pinapakain niya ang ibon, bigla siyang nakatanggap ng voice message mula kay Jungwoo. Iyan ba ay pag-ibig? Napakaganda niyan, binibining Jaehyun. Ayos ka lang ba? Paulit-ulit na pinakinggan ni Jaehyun ang maikling mensahe.
Lubos siyang nalulugmok sa pag-aalala ni Jungwoo, kaya nakalimutan niyang isara ang hawla ng ibon sa kanyang likuran. Dahil dito, hindi mahirap hulaan na ang lorong pinangalan ng pag-ibig ay nakalipad na. Bakit? Ikaw talaga ang nakakatakot na babae. Nahanap mo na ba? Walang magawa na tinawag ni Jaehyun ang pangalang kipag-ibig ng paulit-ulit. Kung ibon na siya, bakit pa siya babalik kung malaya na siya? Alam kaya iyon ng taong iyon? Gusto niyang tawagan siya, ngunit wala talaga siyang lakas ng loob. Ngunit sa oras na desperado na si Jaehyun, lumalabas ang lalaking binanggit niya, tila huminto ang oras sa sandaling ito, at bumulwak ang damdamin ni Jaehyun. Marahil, at sinasabi ko lamang na marahil, sasalubungin ko rin ang isang natatanging tao sa buhay ko na magpaparamdam sa akin ng pagkabigla. Hinanap ni Jungwoo ang ibon kasama niya hanggang gabi, ngunit hindi nila ito nakita. Sa halip, hindi sinasadyang nadapa at nasugatan si Jaehyun. Malungkot niyang tinulungan siyang gamutin ang kanyang sugat. Sa pagkakita sa napakaawa-awang babae, hindi alam ni Jungwoo kung gaano katagal pa niya kayang pigilan ang sarili. Pauwi, tila balisa si Jaehyun. Sa kabaligtaran, hinahangaan niya ang lumilipad na ibon na iyon na nakatakas sa masikip na hawla, kahit na mabuhay lamang ito ng isang araw. Tiyak na naramdaman din niya ang kalayaan at kaligayahan, bumukas ang kanyang mga kamay sa kawalan, at mabilis siyang sinalubong ang galit na sigaw ni Changguk. Unti-unting lumubog ang puso ni Jaehyun sa kalaliman. Lilipad din ako at pagkatapos ay tuluyang mawawala rito. Ito ang unang pagkakataon na malabo niyang ipinahayag ang kanyang hangarin, ngunit tila hindi niya ito naintindihan. Sumugod palabas ng bahay si Jaehyun at saka lang niya nalaman na wala na siyang mapupuntahan. Sa sandaling ito, gusto rin niyang magkaroon ng mga pakpak upang makalipad sa taong pinakagusto niyang makita, lumipad sa taong pinakamamahal niya. Naglakad siya ng walang patutunguhan sa loob ng mahabang panahon, pagkatapos ay malungkot na umupo si Jaehyun sa tabi ng kalsada. Sa sandaling ito, tumawag si Jungwoo. Ang simpleng pag-aalala ay nagpatulo sa kanyang luha. Umiiyak ka ba? Hindi ako umiiyak. Alam niyang nagpapanggap lang si Jaehyun na matapang dahil tila naririnig ni Jungwoo ang pag-iyak ng mga kuliglig sa damuhan para sa kanya. Ang lahat ng hinanakit sa loob ng maraming taon ay biglang bumuhos na parang nasirang dike. Sa wakas, hindi na nagtago si Jaehyun at humagulgol sa pag-iyak. Ngunit ang buhay ay dapat magpatuloy. Kinabukasan, nag-post si Jaehyun ng abiso sa paghahanap ng ibon. Nakita ito ni Sooa at nagpunta upang tumulong. Nagrereklamo pa rin siya, huwag kang bumalik. Bakit ka babalik sa masikip na hawla? Sa ganoon, unti-unting naging malapit ang dalawang babae na may parehong sitwasyon. Nakahanap si Jaehyun ng lakas ng loob na hanapin ang pag-ibig mula kay Sooa. Sa hating gabi, nagising siya mula sa isang panaginip at nakita si Changguk na natutulog sa sofa sa labas. Alam niyang ang kasal na ito ay parang ibon sa hawla. Pagkatapos lumipad palayo, tiyak na magkanya-kanya sila ng landas. Kinabukasan, inimbitahan ni Sooa ang pamilya ni Jaehyun bilang bisita. Biglang nag-text si Jungwoo at bigla na lang namula si Jaehyun, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Siyempre, hindi ito nakalampas sa paningin ni Sooa. Ginamit niya itong dahilan para tawagin si Jaehyun upang tumulong sa kusina. Nang makita siyang sabik na buksan ang kanyang cellphone, hindi niya napigilan ang sarili na tuksuhin siya. Gustong-gusto mo ba? Hindi naman, ganoon lang talaga. Dahil sa isang mensahe mula sa taong iyon, mabilis na tumibok ang kanyang puso at namula ang kanyang mga tainga. Nakita ni Sooa ang damdamin ni Jaehyun at dahil sa kanyang paghihikayat, unti-unting bumukas ang puso ni Jaehyun. Gusto kitang makita. Bukas ng 3, libre ka ba? Tinanggap ni Jaehyun ang imbitasyon ni Jungwoo para sa date, at sa unang pagkakataon ay naglagay siya ng makeup. Inilahad ng kasamahan niya sa supermarket ang kanyang pagtataka, hindi niya maisara ang kanyang bibig. Sa wakas, dumating ang oras ng pag-uwi at sabik na sabik si Jaehyun sa kanilang tagpuan. Tunay na ang isang babaeng minamahal ang pinakamaganda at pinakamakulay. Hindi napigilan ni Jungwoo na kumuha ng maraming larawan niya. Bagaman minsan ay nahihiya, matapang pa ring hinawakan ni Jaehyun ang kanyang kamay. Pagkatapos, nagbigay ang langit ng romantikong ulan. Naghawak kamay sila at tumakbo. Nakalimutan pa ni Jaehyun na tila may dala siyang payong. Napansin ni Jungwoo na maluwag na naman ang tali ng sapatos niya, kaya yumuko siya at maingat na itinali ito para kay Jaehyun. Muli, bumilis ang tibok ng kanyang puso sa isang iglap. Tila nasa mga mata niya ang kanyang sarili. Pwede ba talaga akong yakapin ng taong ito? Kung lumapit pa ako sa kanya, pwede ba? Sa huli, buong tapang na sinubukan ni Jaehyun na lumapit sa kanya, ngunit itinulak siya ni Jungwoo. Nawalan siya ng isip. Nanatili si Jaehyun sa kinatatayuan niya. Nabawi niya ang kanyang sarili at mabilis na humingi ng paumanhin, ngunit tumakbo siya dahil sa matinding kahihiyan. Bagamat ito ay isang malinaw na pagtanggi, masakit pa rin ang puso niya. Bakit ako laging hindi tinatanggap? Bakit kinukuha ang pusong iyon? Sa araw na ito ng walang tigil na ulan, hinahabol din ni Sooa ang isang ipinagbabawal na pag-ibig. Ngunit biglang ibinalik siya sa realidad ng tawag ng kanyang anak, si Aram. Mama, umuulan na. Pupunta ka ba sa kindergarten? Pagkatapos ng sandaling pagkatulala, sumakay si Sooa sa kotse. Nakaupo si Aram sa labas ng kindergarten, naghihintay sa kanya.
Bilang isang ina, halos makalimutan niya ang kanyang anak dahil sa pagkalunod sa pag-ibig. Si Jaeyoon, basang-basa, ay nakauwi na rin. Nagduda si Changgok. Hindi ba't palagi kang may dalang payong? Bata ka pa lang pero mayroon ka ng pagkalimot ng matatanda. Ang kakaibang akusasyon ay nagpatamlay kay Jaeyoon. Sa mundong ito, nawawala ang mga tao, lalo na ang isang payong. Si Jungwoo sa kabilang banda ay nawawala rin sa sarili. Naglakad siya pauwi sa ilalim ng malakas na ulan. Nagreklamo si Minyaong kung bakit hindi siya bumili ng payong. Pumasok siya sa kwarto at binuksan ang bag ni Jungwoo. Pagkatapos, natuklasan niya na may payong sa loob ng bag, hindi ba? Tula lang nakatayo si Jungwoo sa ilalim ng shower, hindi man lang naghubad. Marahil sa oras na ito, tanging malamig na tubig lang ang makakapawi sa naglalagablab na apoy na iyon. Kinabukasan, ikinuwento ni Jaeyoon kay Soo-ah ang tungkol sa pagtulak sa kanya. Labis siyang nahiya at sinabing hindi na niya muling makikita si Jungwoo. Ngunit labis itong hinangaan ni Soo-ah. Tila ito ay dalisay na pag-ibig ng mga kabataan. Ngunit hindi ba talaga niya makikita muli ang taong iyon? Kung sasabihin niyang ayaw niyang makita, mas lalo niya itong mamimiss. Ang mga salita ni Soo-ah ay nagpawalang tiwala kay Jaeyoon. Ang ganitong uri ng sadyang pinipigilang pagmamahal ay nagdudulot lamang ng sakit sa taong nakakulong dito. Si Jungwoo ay gumalagala sa supermarket. Nagtrabaho si Jaeyoon ng hindi mabilang na beses, ngunit sa tuwing titingin siya sa kaliwa at kanan, hindi niya siya makita. Pinayuhan siya ng mabait na kasamahan sa supermarket na ang oras ng trabaho ni Jaeyoon ay mula 9 hanggang 3. Muling binuksan ni Jungwoo ang kanyang cellphone number, ngunit sa huli ay wala pa ring lakas ng loob na tumawag. Habang nagtatrabaho, hindi rin nakapag-concentrate si Jaeyoon. Ang biglaang pagdating ni Minyaong ay ikinagulat niya. Ilang araw bago nito, nakilala ni Minyaong si Soo-ah habang nagyoyoga. Humanga siya sa matapang na babae na ito na sumusunod sa pag-ibig. Tama, wala namang anuman sa buhay na ito. Kahit anong mangyari o ano paman, kahit bago pa ako mamatay, kailangan kong makahanap ng mainit na pag-ibig para sa sarili ko. Naulinig ni Jaeyoon ang mga sinabi ni Minyaong at pagkatapos ng trabaho, bigla niyang pinaikot ang kanyang sasakyan. Tama, niloloko ko lang ang sarili ko. Talagang gusto kong makita ang taong iyon. Sa wakas, naglakas loob si Jaeyoon na hanapin si Jungwoo. Nagmaneho rin si Soo-ah patungo sa bahay ng lalaking kinasasabikan niya. Ang dalawang babae na naghahabol sa pag-ibig ay sa huli ay isinantabi ang lahat para sa pag-ibig. Dumating si Jaeyoon sa paaralan ni Jungwoo, hinanap ang kanyang anino sa tabi ng rehas, at sa wakas ay nakita ang taong matagal na niyang pinapangarap. Dahil hindi siya naglakas loob na tumawag ng malakas, kinabahan siyang naghagis ng maliit na bato patungo kay Jungwoo, ngunit tumalbog ito sa pinto at tumama sa kanyang mukha. Ayos ka lang ba? Medyo namumula ka. Ayos lang ako. Natatawa si Jungwoo sa pagiging kaibig-ibig ni Jaeyoon, patawad sa pagtulak sa iyo noong araw na umulan. Inamin din ni Jaeyoon na medyo sumobra siya ng araw na iyon. Sa huli, nagkaharap sila sa kanilang nararamdaman at naglakad ng magkatabi sa bakod ng campus. Bagamat hindi sila magkahawak kamay, ang kanilang mga mukha ay puno ng kagalakan at kaligayahan. Ngunit sa ngayon, wala pa rin akong lakas ng loob na maging kalaban ng buong mundo. Ang sandali na naglalakad ako sa parehong landas kasama niya, sa sandaling ito, ay hindi ang katapusan ng mundong ito. Humihingi ako ng isa pang pagkakataon, at maaaring ito ay isang landas na hindi ko na kayang balikan. Ang sandali na hinawakan niya ang aking kamay, doon ko nakita ang aking tunay na sarili. Ako ay parang bula ng sabon, parang isang hangal na hindi madaling magkaroon ng kaligayahan. Nagkasundo sila bago magpaalam, 3:3 ng hapon tuwing Huwebes ay pupunta sila rito. Kaya ang Huwebes na dati ordinaryo ay naging araw na pinakahihintay ni Jaeyoon. Ang salitang Huwebes ay naging pinakamatamis na salita sa mundong ito. Sana lahat ng araw ay Huwebes. Dahil sa relasyon ni Soo-ah, unti-unting nakikisali si Minyaong sa kanilang usapan. Diretsahang pinayuhan ni Soo-ah si Jaeyoon na huwag mahalin ng labis ang taong iyon dahil minsan na siyang umibig, ngunit natuklasan niyang napakasakit nito. Nagulat din si Minyaong nang marinig ito, kaya pala ang masunuring si Jaeyoon ay magiging ganoon sa 3 babae. Si Minyaong na lang ang hindi pa nagtataksil. Ngayon, wala na rin ako. Pinatay ko na siya sa puso ko. Mukha itong walang kabuluhang pahayag, ngunit lubos itong naramdaman ni Jaeyoon. Para kay Ben, gaano na karaming sarili niya ang isinakripisyo niya para sa kanya. Marahil dahil sa pagdanas ng ipinagbabawal na pag-ibig, tiyak na magbabayad ng napakabigat na halaga. Ang tagpo ng date ni Jungwoo at Jaeyoon ay kinuna ng isang estudyante at iniulat sa prinsipal. Labis na nalito at nasaktan si Jungwoo. Sumulyap siya sa telepono na malapit na ang oras ng date. Talaga bang susuko na siya? Sa sandaling ito, masigla ang mukha ni Jaeyoon, naghihintay na dumating ang 3:3 ng hapon. Ngunit isang segundo pagkatapos, nakakuha ulit siya ng mensahe mula kay Jungwoo. Ang ngiti ni Jaeyoon ay biglang nawala. Kailangan nang kanselahin ang date ngayon. Sa sandaling ito, tila huminto ang mundo sa pag-ikot. Biglang nawala ng direksyon si Jaeyoon sa kanya. Sa huli, isa lang akong babae na kayang kanselahin ang date sa isang mensahe.
Ang pakiramdam ng takot na mawala ang lahat ay nagpasikot-sikot sa kanyang puso. Nagmamadaling pumunta sina Aija para hanapin si Jaeyoon. Kagabi, napanaginipan niya na buntis si Jaeyoon. Biglang bumagsak ang emosyon ni Jaeyoon. Wala ba kaming anak? Sinabi ko bang hindi kami magkakaanak? Hindi kami magkakaanak. Huwag na po ninyong banggitin ang tungkol sa mga anak, Nay. 5 taon nang kasal si Jaeyoon at 3 taon nang nilalamig ang asawa niya. Paano malalaman ni Aija? Si Jaeyoon ay tulalang nagtutulak ng bisikleta at aksidenteng nabangga ng isang siklista. Si Jaeyoon ay walang magawa habang inaayos ang kadena ng bisikleta at muling bumagsak ang kanyang damdamin mag-isa. Naglakad siya patungo sa pamilyar na tulay. Napakagandang mga hirugaw ang namumukadkad sa tabi ng kalsada at sa pagkakataong ito ay walang nagtali ng kanyang sintas. Tinitingnan ang bulaklak na hindi man lang makabunga, marami siyang iniisip. Ang pag-ibig na ito ay hindi magkakaroon ng bunga, ngunit hindi pa rin niya napigilan ang sarili na sumugod dito, na nagtulak sa kanya na pumunta sa tagpuan. Hindi sinasadyang natuklasan niya na naroon din si Jungwoo. Bakit ka pa rin pumunta sa tagpuan? Galit na tumalikod si Jaeyoon at umalis. Hinabol siya ni Jungwoo at niyakap. Pareho silang nalito. Sa huli ay nahulog pa rin sa ipinagbabawal na bitag, palihim na tinikman ang prutas na itinapon ng paraiso. Ang paghihirap at kagalakan, ang saya at pagkabigo ay parang dalawang panig ng barya. Sa huli ay naghawak kamay at naghanap. Ngunit kahit ganoon, gaano katagal ko pa kailangang maghintay para makipag-ugnayan siya sa akin? Ang pagmamahal sa isang tao na hindi dapat mahalin ay nagpaparamdam na ang bawat araw ay parang isang taon. Jungwoo, masaya ka ba ngayon? Sinulat ni Jaeyoon ang mensahe at binura ulit. Sa huli, wala siyang lakas ng loob na ipadala. Paano itago ang pananabik sa isang tao? Hindi niya napigilan ang sarili na pumunta sa eskwelahan ni Jungwoo. Malinaw na kayang magyakapan ang dalawa, ngunit tahimik lang silang nagtinginan. Ilang tao ang humarang sa kanila sa hintuan ng bus. Napakaliit ng distansya, ngunit sa mensahe lang sila nakapag-uusap. Ang ipinagbabawal na pagmamahalan ay kailangang mas maingat na itago. Nagtakda pa sila ng mga patakaran para dito, walang tawag, agad na burahin ang mga mensahe pagkatapos basahin. Kahit hindi pa sumasagot ang kabilang panig, huwag nang magpadala pa dahil siguradong sigurado sila na kung malaman ang immoral na pag-ibig na ito, mas malaki ang magiging kapalit. Kung ihahambing sa mga patakarang ito, ang ibong ito ay walang espiritu. Ang nag-iisang sisiw sa loob niya ay walang espiritu. Ngunit, namumukadkad si Jaeyoon sa pag-ibig dahil nakatanggap siya ng imbitasyon mula kay Jungwoo. Sa ibang syudad manonood ng Firefly Festival, nagsinungaling si Jaeyoon na dadalo siya sa housewarming party ng kaklase. Baka hindi siya makauwi sa gabi. Naniwala si Ji Chang-guk, huwag kang mag-alala sa akin, magsaya ka sa iyong mga kaibigan. Kung gayon aalis na ako. Dahil sa oras na ito ay mayroon din siyang sikreto sa kanyang puso. Patuloy na kumakapit si Go Yeon sa kanya, umaasa at nakasalalay kay Ji Chang-guk, gusto niyang tumigil ngunit hindi niya magawa. Sa madilim na bus, nagsimula ang day trip ni Jaeyoon at Jungwoo. Sila ay parang mga binatilyo at dalagita na tinitikman ang huling pag-ibig na ito. Sinamantala ni Jungwoo ang malabong ilaw ng tunel at palihim na hinalikan ang pisngi ni Jaeyoon. Bagaman medyo nahihiya siya, bigla siyang umiti ng matamis. Kaya, magkasama silang naglakad sa kalye habang magkahawak kamay. Kasama niyang kumain sa isang kakaibang syudad, sabay na tinatamasa ang maikling kaligayahan na para sa kanilang dalawa. Ang mga alitap-tap ay lumilipad sa kalangitan, tila nagpapatotoo sa pag-ibig nilang dalawa. Sadyang kumuha si Jungwoo ng isa para sa kanya. Ang panahon ng pagliwanag ng mga alitap-tap ay halos 1 araw lamang, pagkatapos ay nagtatapos ang isang buhay sa pinakamaliwanag na sandali. Mayroon nga, nakahuli nga. Sa sandaling ito, ang ngiti ni Jaeyoon ay parang bulaklak. Sinamantala ni Jungwoo ang pagkabaling ng atensyon niya at palihim na hinalikan ng matamis ang kanyang noo. Sa sandaling ito, tila huminto ang oras. Kahit gaano kaliit ang pag-asa, tulad ng mga alitap-tap, handa silang gamitin ang lahat ng kanilang kapalaran. Sa kanilang buhay, wala nang magiging kasing ningning na sandali. Kahit na ang kanilang katawan ay mapunit sa daan-daang piraso. Kahit na ihagis sa hukay ng apoy, parang hindi ko siya kayang sukuan. Kaya, Diyos ko, huwag mo akong patawarin. Ang ipinagbabawal na pag-ibig na ito, ang matamasa ito ng 1 pang minuto ay isa ng luho. Isang tunog ng mobile phone ang nagtulak sa 2 taong nalulunod na bumalik sa realidad. Si Ji Chang-guk ang tumawag. Sa gulat ay pilit niyang nagsinungaling para magpaliwanag. Matapos ibaba ang telepono, malakas pa rin ang tibok ng puso niya. Parang isang magandang panaginip na hindi dapat gisingin ng sinuman. Kailangan nilang bumalik sa malupit na realidad. Kahit na isang araw ay hindi nila makuha ang ipinagbabawal na pag-ibig na ito, tulad ngayon, mas malaki ang magiging gantimpala. Kailangan nilang bumalik, nakaharap sa isang nakakasakal na kasal, umuwi si Jaeyoon sa gabi. Kakaiba ang reaksyon ni Ji Chang-guk. Patawad, hindi kita binigyan ng pansin itong nakaraan. Sa susunod ay maging masaya tayo. Si Jaeyoon ay nanatiling nakatayo at hindi gumalaw. Wala na siyang inaasahan sa kasal na ito.
Kinabukasan, habang nagtatrabaho sa supermarket, nag-aaway ang dalawang babae. Hindi napigilan ni Minyaw na bumulong, siguradong tungkol ito sa pagtataksil. Si Jaeyoon ay natakot at naisip pa niya na siya ang nasa posisyon ng isa sa kanila. Marahil ito ang hindi kalayuan na kinabukasan. Siya rin ay tiyak na magdurusa sa ganitong uri ng parusa. Mukha siyang maganda, hindi halatang ganoon pala siya. Hindi ko alam ang kahihiyan na mabuhay sa mundong ito. Ang kakaibang ekspresyon ni Jaeyoon ay nakakuha ng atensyon ni Minyaw. Pinaghihinalaan niya na gusto na rin ni Jungwoo ang ibang tao. Maaga o huli, magiging katulad din siya ng babae kanina, nasusugod at hahawakan ang buhok ng kabilang babae. Bigla, tumunog ang cellphone ni Jaeyoon. Nagpadala si Jungwoo ng mensahe, bukas, manonood ba tayo ng scene? Nakita ni Minyaw na umiiwas at hindi natural si Jaeyoon. Hindi niya napigilang bigyan siya ng babala, ayos lang ang single, diborsyado, o biyudo, ngunit huwag na huwag kang makikisama sa may asawa. Hindi mo pwedeng paduguan at paiyakin ang ibang babae. Ang mga salita ni Minyaw ay lubos na nagpagulo kay Jaeyoon. Pag-uwi niya, nagkita sila ni Sua. Sinabi niya kay Sua na natatakot na siya ngayon, ngunit si Sua ay parang nagbubulungan sa sarili na para makakuha ng isang bagay na mahalaga, marahil ay kailangan niyang isuko ang isang bagay na mas mahalaga. Napansin din ni Ji Chang-guk na wala sa sarili ang kanyang asawa, parang isang babaeng nasa premenopausal stage. Minsan ay gumingiti siya ng walang dahilan, at minsan naman ay bigla siyang nagagalit. Kamakailan ay medyo natatakot siya. Si Jaeyoon ay patuloy na humihingi ng paumanhin sa kanya. Ngayon, ang pinakamalaking sakit niya ay ang pagkakaroon ng langit at impyerno sa kanyang puso. Ang babae ay talagang walang magawa. Anong pagpipilian ang kailangan niyang gawin? Katulad din ang sitwasyon sa panig ni Jungwoo. Tinanggihan niya ang plano ni Minyaw para sa weekend na ikinagalit niya. Ayaw ni Minyaw na maging guro si Jungwoo, walang kinabukasan. Sa simula pa lang, dapat sumama siya sa akin sa ibang bansa para mag-PE. Ano ba talaga ang problema mo? Ang magkaibang pananaw sa buhay at mga pagpapahalaga ay nagpalayo sa puso ng batang magkasintahan. Hating gabi, nakatanggap si Jaeyoon ng mensahe mula kay Jungwoo. Sinulyapan niya si Ji Chang-guk, tinalikuran siya bago kunin ang kanyang cellphone. Jaeyoon, pwede ba tayong pumunta sa zoo? Sa sandaling ito, malakas ang tibok ng puso niya. Kaya kinabukasan, nagkita sila ayon sa usapan. Binigyan ni Jungwoo ng regalo si Jaeyoon, isang stuffed parrot na katulad ng nawawala niyang ibon. Kinuha din niya ang dalawang cute na hairband. Sa sandaling ito, sila ay parang isang magkasintahan na baliw sa pag-ibig, pansamantalang nakalimutan ang lahat ng problema. Lubog sa panandali ang kaligayahan, biglang may tumawag na estudyante sa guro, na nagbalik sa kanila sa malupit na katotohanan. Nahihiyang inalis ni Jaeyoon ang hairband sa kanyang ulo. Ang unang parusa para sa imoralidad, sa paglalakad, laging panatilihin ang isang hakbang na distansya sa kanya. Tayo ay tiyak na mapaparusahan dahil sa pagtataksil, hindi pag-ibig. Ang pagbubukas ng ipinagbabawal na pinto ay ang pagkakita sa paraiso. Pagkatapos, kailangan nilang harapin ang impyerno. Pag-uwi ni Jungwoo, nakita niyang naghihintay pa rin sa kanya si Minyaw. Nag-alinlangan siya ng ilang sandali at pagkatapos ay nagpasya. Huwag na lang muna tayo. Gusto mong magpakasal tayo, di ba? Kung ganoon, susundin ko ang gusto mo. Pupunta ako bukas. Hindi ganoon. Mukhang may napansin si Minyaw kaya hindi niya binigyan ng pagkakataon si Jungwoo na magsalita. Kinabukasan, habang nasa supermarket si Jaeyoon, biglang dumating si Sua na nag-aalala. Nakita niya na may guilt tracker sa kanyang sasakyan. Parang nahuli ako ng asawa ko. Kitang-kita na hindi rin alam ni Jaeyoon ang gagawin. Nagtanong pa siya ng inosente, masama bang magmahal? Diretsahan siyang sinagot ni Sua na mali siya. At mali siya ng husto. Sa sandaling ito, dumating din si Minyaw. Kinuha niya ang parrot stuffed toy na binigay ni Jungwoo kay Jaeyoon na ikinagulat niya kaya mabilis niya itong itinago sa kanyang bag, ngunit nang bumili si Minyaw ng kape, iniwan niya ang kanyang cellphone sa mesa at nagring ito. Tiningnan ni Jaeyoon ang pangalan at avatar sa cellphone. Natila ba nasampal ng malakas sa mukha, si Yoon Jung-woo pala ang asawa niya. Gusto na niyang tumakas. Paumanhin, mauna na ako. CJ. Mahinang iginulong ni Son Jaeyoon ang bisikleta niya pasulong, tila walang nakikita sa harap niya. Nag-aalala, dali-daling sumunod si Choi Sua sa labas. Nakita niya ang likod ni Son Jaeyoon na patuloy na humihikbi at nakita niya itong buong lakas na nagpedal ng bisikleta kahit hindi na nito makita ang daan sa harap. Niyakap ni Choi Soo ang kawawang si Son Jaeyoon, umiyak ka lang. Umiyak ka lang ng maluwag sa kalooban. Ano ang gagawin ko, ate? Ano ang gagawin ko? Ginamit ni Choi Soo ang paraang ito para aliwin si Son Jaeyoon. Ito ay isang blessing in disguise. Bago pa malaman ni No Minyaw ang tungkol dito, tahimik mong tapusin ang relasyong ito. Walang magawa, tumango si Son Jaeyoon. Siyempre alam niyang ito ang pinakamahusay na paraan, pero bakit ganoon na lang ang sakit ng puso niya? Magkakaroon pa ba ng ganoong tao sa buhay ko? Siguro wala na, di ba? Mas malala ang sitwasyon ni Choi Soo.
Pagka-uwi niya, hinila ng asawa niya ang buhok niya at pagkatapos ay inilabas ang bawat larawan ng kanilang date. Nakita niya si Choi Soo-a na masakit na bumagsak. Biglang lumuhod si Do Hyoon sa harap ni Lee Young-jae. Si Choi Soo-a ay walang ginawang masama. Handa akong tanggapin ang anumang parusa. Sa oras na ito, puno na ng luha ang mukha ni Choi Soo-a. Ngunit ano pa ang magagawa niya? Kinagabihan, nakatanggap si Son Jae-yoon ng mensahe mula kay Yoon Jung-woo. Ang mga salita ay nagpakita ng pag-aalala para sa kanya, ngunit mas lalo lang nitong sinaktan ang kanyang puso. Kinagabihan, sinubukan ding lapitan ni Ji Chang-guk si Son Jae-yoon, ngunit hindi niya namalayang umiwas ito. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang pakiramdam na iyon. Kaya pala ganoon ang nararamdaman mo gabi-gabi. Babae ka rin. Ang mga salitang iyon ay nagpaiyak kay Son Jae-yoon at kasabay nito ay pinagsisihan niya ng husto. Kaya't nagpa siya si Son Jae-yoon na magpadala ng text message kay Yoon Jung-woo para makipaghiwalay. Sa oras na iyon, kumakain siya ng almusal kasama si No Min-young. Yoon Jung-woo, maghiwalay na tayo. Iniwan niya si No Min-young na tuliro at nagmamadaling lumabas ng pinto. Gusto niyang hanapin si Son Jae-yoon upang tanungin ang dahilan. Agad namang itinulak ni Son Jae-yoon ang kamay ni Yoon Jung-woo. Hindi mo ba nakikita ang tingin ng mga tao sa paligid natin? Sinabi ni Yoon Jung-woo, maliban sa iyo, wala akong ibang nakikita ngayon. Para tuluyang iwanan si Son Jae-yoon, kinailangan niyang sabihin ang malupit na mga salitang salungat sa kanyang kalooban. Sawa na lang ako sa lahat. Ang pinakamahalaga, galit ako sa iyo. Yoon Jung-woo, pakisuyo, burahin mo ang numero ko sa iyong telepono dahil binura na kita. Naghiwalay sila sa gitna ng malakas na ulan, kitang-kita ang sakit. Malinaw na nasa iisang lugar sila, ngunit parang dalawang hiwalay na isla, tinatangay ng malakas na ulan, na tila wala ng pag-asang magkita muli. Pagka-uwi ni Son Jae-yoon, nilagnat siya ng mataas. Sinisi pa siya ni Ji Chang-guk kung bakit hindi siya nagdala ng payong. Sa kabilang banda, abala si Yoon Jung-woo sa trabaho. Napansin ni No Min-young na hindi maganda ang kanyang kulay. Sinubukan niyang bumangon ngunit bigla siyang nawalan ng malay. Dali-dali siyang dinala ni No Min-young sa ospital. Nagkataon silang nagkita ni Son Jae-yoon sa lobby, mag-isa siyang nagpapatingin sa doktor. Masama lang ang pakiramdam ko. May masama rin ba sa pakiramdam mo? Hindi ang asawa ko. Nang malaman na nasa ospital din si Yoon Jung-woo, hindi napigilan ni Son Jae-yoon na palihim na pumunta para bisitahin siya. Malabo niyang nakita ang anyo niya. Pilit siyang bumangon mula sa kama, ngunit nakita niyang walang tao sa walang laman na silid ng ospital. Pagkatapos ay nagbuntong hininga siya at nakatulog. Hinanap ni Son Jae-yoon ang bawat silid ng ospital at sa wakas ay nakita niya si Yoon Jung-woo na mukhang pagod. Sa sandaling ito, ang puso niya ay halos masikip sa sakit. Ngunit sa pagbabalik ni No Min-young na kumuha ng gamot, dali-daling nagtago si Son Jae-yoon sa takot. Nakita ni Yoon Jung-woo ang pamilyar na sapatos na tela sa likod ng kurtina. Alam niyang naroon si Son Jae-yoon. Tila napansin din ni Son Jae-yoon na nahuli siya, kaya dali-dali niyang iniurong ang kanyang mga paa. Doon sila, hiwalay lamang ng isang manipis na kurtina, ngunit nagpapanggap na walang kinalaman sa isa't isa. Tila nagsisikap din si Ji Chang-guk. Nagpunta siya sa ospital para sa medical check-up. Sinabi ng doktor na ito ay dahil sa psikolohikal na problema. Bumalik si Ji Chang-guk at maingat na tinanong si Son Jae-yoon. Muli siyang napaiyak. Gumawa siya ng dahilan para lumabas at bumili ng gatas. Kung bakit, napadpad si Son Jae-yoon sa paaralan ni Yoon Jung-woo. Saktong nakita niya si No Min-young na susunduin siya. Kumaway siya mula sa malayo, ngunit nagkunwari si Son Jae-yoon na hindi nakarinig at nagmamadaling tumakbo. Sana hindi siya masaya. Sana mas masakit ang nararamdaman niya kaysa sa akin. Pagkaraan ng ilang panahon matapos maghiwalay, bumalik sila sa kanilang pamilya, ngunit tila nawalan na sila ng kalahati ng kanilang kaluluwa at kinakaharap ang buhay ng mekanikal. Sanay pa rin si Yoon Jung-woo na pumunta sa pamilyar na tulay. Napakaraming matatamis na alaala sa pagitan nila ni Son Jae-yoon sa lugar na ito. Nang umalis si No Min-young, hindi niya sinasadyang lumingon. Son Jae-yoon. Sa sandaling iyon, tila huminto ang oras. Bigla silang natigilan. Kaya sa sandaling nagkatitigan ang kanilang mga mata, tila nakita nila ang sakit na tumatago sa kaibuturan ng buto ng bawat isa. Ito ang unang pagkakataon na nakilala mo ang asawa ko, di ba? Magkasamang nag-usap ang dalawang pamilya. Walang ganang magsalita sina Son Jae-yoon at Yoon Jung-woo. Sinabi ng waiter na may libreng photo booth sa cave. Masayang pumayag si No Min-young. Sino ang makakaintindi sa nararamdaman nila ngayon? Nang magkasama silang apat sa pagkuha ng litrato, lihim nilang hinawakan ang kamay ng isa't isa sa likod. Pilit na ngumingiti, ngunit hindi mapigilan ang pamumula ng kanilang mga mata. Kung babalik lang ang oras sa edad na 20, kung nagkita tayo, magiging iba kaya ang kapalaran natin. Natakot si Son Jae-yoon na baka hindi niya mapigilan ang pag-iyak, kaya nagdahilan siya na pupunta sa banyo. Alam naman ni Yoon Jung-woo na nahihirapan siya, kaya nagkunwari siyang tatawag at sinundan siya. Niyakap nila ang isa't isa ng mahigpit sa tahimik na hagdanan, hiwalay lamang ng ilang maikling araw, ngunit tila napakatagal, parang ilang siglo. Tinanong ni Yoon Jung-woo, wala ka bang? Maaari ka pa bang mabuhay?
Ikaw din pagka-uwi niya, naguluhan si Son Jae-yoon. Paulit-ulit niyang naaalala ang sandali na magkahawak sila ng kamay ni Yoon Jung-woo. Bigla siyang nagpadala ng mensahe, nagtatanong kung maaari na siyang tumawag ngayon. Nakita ni Son Jae-yoon na mahimbing na ang tulog ni Ji Chang-go, kaya hindi niya napigilan ang bumangon at tawagan si Yoon Jung-woo. Pinakinggan nila ang boses ng bawat isa sa pamamagitan ng screen, ngunit nasiyahan na sila. Kitang-kita ni No Min-young ang masayang itsura ni Yoon Jung-woo habang tumatawag. Malinaw na mahal nila ang isa't isa, ngunit hindi sila maaaring magkahawak kamay o magyakapan sa publiko. Maaari lamang silang magtinginan sa daan, na tila ang paglanghap ng parehong hangin ay naging isang luho. Ang mga araw na hindi sila magkita ay tunay na pahirap. Ang bawat pagmamahal ni Yoon Jung-woo ay maaaring magpatapon kay Son Jae-yoon ng lahat at tumakbo sa kanya. Siguro baliw na ako. Malinaw na alam niyang parang baliw siya, ngunit wala pa rin siyang pakialam. Sinabi ni Yoon Jung-woo na sa weekend ay gusto niyang dalhin ang mga mag-aaral sa elementarya para sa isang field trip. Mga mag-aaral lang ba sa elementarya ang tinatanggap mo? Malinaw na gusto rin ni Son Jae-yoon na sumama. Paano ito? Kahit na mukha akong bata, medyo mahirap magpanggap na mag-aaral sa elementarya. Siguradong namumulaklak sa tuwa ang puso ni Yoon Jung-woo. Nakita ni No Min-young na hating gabi na siya umuwi at labis siyang nabalisa. Kaya, mag-isa siyang nagpunta para magparehistro ng kasal. Sa pagkakataong ito, tunay na naging mag-asawa sila. Nagulat si Yoon Jung-woo sa nangyari. Masayang naghihintay si Son Jae-yoon sa kanilang weekend date. Tuwang-tuwa siyang naghanda ng kimbap, ngunit biglang bumuhos ang malakas na ulan sa labas. Agad siyang nalungkot, ngunit umasa pa rin si Son Jae-yoon. Isang araw na paglalakbay sa kagubatan. Maaari na ba tayong umalis ngayon? Sa totoo lang, napakasimple ng kaligayahan. Ito ay ang umasa sa bawat araw at pagkatapos ay makita ang mga ito na dahan-dahang nagiging totoo. Ngunit hindi nila inaasahan na si No Min-young ay nakatayo lamang doon na tuliro, hindi kalayuan. Biglang bumalik ang mga alaala na parang baha. Galit na galit siyang naglabas ng kanyang galit. Kahit na patuloy na dumudugo ang kanyang kamay, hindi ito kasakit ng kanyang puso ngayon. Kumalas ang ulan sa labas at lumabas ang bahaghari. Sinabi ni Yoon Jung-woo, sakto, mag-wish tayo sa tulay. Pakiusap, wag mo akong patawarin. Kung may parusa para kay Son Jae-yoon, dapat pati ako kasama. Sabi niya, ang bahaghari ay kaloob ng langit, na nangangahulugang tiyak na patatawarin siya ng langit. Tinitigan ni Yoon Jung-woo si Son Jae-yoon at sinabing may paggalang, kung magiging single ako sa panahong iyon, maaari mo ba akong lapitan? Gusto kong mabuhay kasama ka hanggang sa pagtanda natin. Ang pinaka-nakamamanghang salita ng pag-ibig sa buong mundo ang nagbigay kay Son Jae-yoon ng lakas ng loob na harapin ang impyerno. Kaya, pagka-uwi niya kinagabihan, sa unang pagkakataon ay buong tapang siyang umamin sa kanyang asawa, nagmahal ako ng ibang lalaki. Nagpakita siya ng pagkabalisa at hindi naniwala na totoo ang sinabi ni Son Jae-yoon. Pagkatapos ay nagsimula siyang magsisi sa kanyang lamig noon, ngunit patuloy na humihikbi si Son Jae-yoon. Umiyak siya at sinabing hindi ito kasalanan niya, kundi kasalanan niya. Pagkatapos ay paulit-ulit niyang sinabi ang mga salitang ipaumanhin, taos puso akong humihingi ng paumanhin, ngunit mahal na mahal ko talaga ang taong iyon. Pagka-uwi ni Yoon Jung-woo, nakita niya ang magulong sahig at piniling maging tapat kay No Min-young. Umakit ako sa unang pagkakataon. Pakiusap, bitawan mo na ako. Kung gayon, magpapakamatay ako para sa iyo. Pagkatapos sabihin iyon, tumakbo si No Min-young palabas na parang tatalon mula sa gusali. Kaya, buong gabi, ang dalawang pamilya ay nahirapan sa pagharap sa pagkabuwag. Ito marahil ang presyo ng ipinagbabawal na pag-ibig. Kinabukasan, lumuhod si Ji Chang-go kay Yoon Jung-woo sa paaralan. Pinakamababang humihingi siya ng pabor kay Yoon Jung-woo na kausapin si Son Jae-yoon. Naawa si Yoon Jung-woo sa sarili at lumuhod din para humingi ng tawad. Paumanhin, paumanhin. Si No Min-young ay nasugatan at isinugod sa ospital. Nagpasya siyang bigyan si Yoon Jung-woo ng isang buwan para linawin ang relasyon niya kay Son Jae-yoon at pagkatapos ay sumama sa kanya sa Amerika. Kung patuloy siyang makikisama kay Son Jae-yoon, sisirain ni No Min-young ang lahat ng bagay ni Yoon Jung-woo. Nagkita sila sa library, ngunit nakaupo lang sila sa magkahiwalay na mesa at nagtitigan ng may pagmamahal. Ang pag-ibig na hindi pinagpala ay tunay na napakapait. Binigyan ni Yoon Jung-woo si Son Jae-yoon ng isang panulat. Mayroon ding sulat sa kahon. Umaasa siyang bubuksan niya ang sulat pagka-uwi niya. Nag-iisip si Son Jae-yoon ng matatamis na salita sa sulat. Gayunpaman, sa oras na ito, ang mukha ni Yoon Jung-woo ay puno ng sakit at kawalan ng magawa. Hindi napigilan ni Son Jae-yoon na buksan ang sulat at basahin ito. Sana ang lahat ng landas na tahakin mo ay puno ng kaligayahan at huwag kang magdusa dahil sa akin. Bawat sandali na kasama kita ay mananatili magpakailanman sa aking puso. Labis na nalungkot si Son Jae-yoon at bumalik sa library, tinitigan si Yoon Jung-woo sa kabilang panig ng bookshelf. Kahit na wala silang sinasabi, puno ng luha ang kanilang mga mata nang magkatitigan sila. Sa huli, hindi na nila napigilan ang sarili at tumakbo patungo sa isa't isa. Ngunit saktong dumating si No Min-young at nakita si Son Jae-yoon na pagod na nakaupo sa sahig, habang kinukunan ng litrato ng mga usisero sa paligid.
Ilang beses na niyang naisip ang nakakatakot na eksenang ito. Sa huli, dumating din ito. Para sa iyo, ako ba ay langit o impyerno? At para sa akin, ikaw ba ay kaligtasan o pahirap? Ang ganitong trahedyang pag-ibig ba ay maituturing pa ring pag-ibig? Kung hindi, tapusin na natin ito. Umuwi si No Minyaong sa bahay ng kanyang mga magulang at nagkunwari na walang nangyari. Kusang loob niyang sinabi sa kanila na malapit nang mag-resign si Yoon Jung-woo at sasama sa kanya sa Amerika. Kumalat ang video sa library sa internet. Puro panunuya at kahihiyan ang natanggap nila. Araw-araw, tinuturo-turo si Son Jae-yoon ng kanyang mga kasamahan. Si Yoon Jung-woo sa paaralan ay pinagtatawanan din ng mga estudyante. Sinabi ng prinsipal na mag-resign siya. Hindi lamang humiling ng paglilipat ng trabaho si Ji Chang-guk, ibinenta pa niya ang kanilang bahay. Hindi matanggap ni Son Jae-yoon, isang kasal na walang pag-ibig, bawat araw ay parang countdown. Buong sakit siyang nagmamakaawa na patawarin siya, ngunit mas gugustuhin ni Chang-guk na magpatuloy sa pagdurusa kaysa bumitaw. Pumunta rin si Jungkook sa bahay ng mga magulang ng kanyang asawa, lumuhod sa harap nila at nagpasya na hiwalayan si Minyaong. Pagkatapos ay determinasyon siyang hinanap si Jaeyoon. Sa sandaling ito, pinagalitan siya ng kanyang amo, sinasabing naapektuhan ng kanyang pag-ugali ang reputasyon ng supermarket. Lumapit si Jungkook at pinatayo si Jaeyoon, "Huwag ka nang gumawa ng anuman, Jaeyoon. Tama na iyan. Wala siyang ginawang mali." Pagkatapos ay buong pagmamalaki niya itong inilabas. Ang kasalanan ng pagmamahal sa isang lalaki na kumuha ng lahat sa akin, ngunit bakit ayaw ko pa rin siyang bitawan? Unang beses nilang nagpakita sa publiko na magka-holding hands, sinusubukang labanan ang mundong ito. Dinala siya ni Jungkook sa bahay niya sa probinsya noong bata pa siya, parang isang bituin sa kalangitan ng gabi, lumilipad mula sa malayong universo, humihinto dito sa isang pansamantalang pahingahan. Huwag mawala ng pag-asa dahil lang sa paglalakad sa madilim na daan, huwag mawala ng pag-asa dahil lang sa walang maliwanag na bituin sa langit. Hindi pa lang dumarating ang pinakamaliwanag na bituin. Nagpahayag si Jaeyoon ng pag-asa sa pamamagitan ng isang tula. Kaya pala, ang pangarap niya ay maging isang manunulat. Sinabi ni Jungkook na tiyak na magtatagumpay si Jaeyoon. Bawat umaga ay gigising siya ng mas maaga para maghanda ng mga prutas at gulay na siya mismo ang pumitas. Ito ang kaligayahan na hindi pa nararamdaman ni Jaeyoon. Kaya sa mga sumunod na araw, ang bawat sulok ng lugar na ito ay puno ng kanilang masasayang bakas. Ang bawat simpleng araw ay napakasaya na nakakapamanhid. Kahit ang isang maliit na dahon o isang maliit na bato ay maaaring magparamdam ng pag-alon sa kanilang mga puso. Bakit ganoon kasaya, ngunit gusto pa ring umiyak? Sa hating gabi, biglang nagising si Jaeyoon mula sa isang bangungot. Natatakot siya at sumiksik sa yakap ni Jungkook. Galit na tinanong ni Chang-guk si Jaeyoon. Nagreklamo si Minyaong ng matindi. Kinutya rin siya ng pinakamatalik niyang kasamahan at gusto rin ni Aija na wakasan ang kanyang buhay dahil sa galit. Nang makita ang nag-aalalang mukha ni Jaeyoon, nagpasya si Jungkook na huwag nang tumakas pa. Kailangan mo talagang umalis? Ayaw kitang hayaang mabuhay ng ganyan. Sabi ni Jaeyoon, kung gayon, harapin natin ito ng magkasama. Ngunit sinabi ni Jungkook na hintayin siya doon at siya na lang ang mag-isang hihingi ng tawad sa kanila. Ginawa ko ito para hindi ka matumba. Tinulungan lang kita itali ulit dahil sa tingin na ito ni Jaeyoon, wala nang hindi kayang harapin si Jungkook. Sa oras na bumalik ka, pakiramdam ko ay marahil ay magpakailanman at malayo na. Ibinigay niya sa kanya ang kwintas na sumisimbolo sa paghihintay para sa kanya, ngunit si Jaeyoon ay nakaramdam ng isang malabong pagkabalisa. Una, pumunta muna si Jungkook sa bahay nito. Lumuhod siya sa harap ni Chang-guk at Aija, walang kasalanan si Jaeyoon. Hayaan ninyo akong akuin ang lahat ng parusa. Gaano man siya magmakaawa, hindi niya nakuha ang kanilang kapatawaran. Umalis na lang si Jungkook at pinuntahan si Minyaong. Pakiusap, gusto kong matapos na ito ng mabilis. Ang mga mata nito ay nagpakita ng desperasyon, ngunit nakakagulat na hindi tumanggi si Minyaong. Sinabi lang niya na kailangan niya ng kaunting oras para makapag-adjust at mabilis siyang sasagutin. Inakala ni Jungkook na sa wakas ay bumitaw na si Minyaong, ngunit hindi niya alam na nasa loob ito ng tindahan na may tingin ng sama ng loob at tumawag. Sundin mo siya. Sa wakas ay nahintay ni Jaeyoon ang balita na bumalik si Jungkook. Hindi niya itinago ang kanyang kagalakan at tumakbo palabas ng bahay. Nararamdaman ko ang tunog ng kanyang mga yabag, ang mga yabag na puno ng pagmamahal na papalapit sa akin. Ang kaligayahan sa sandaling iyon, ang pakiramdam na ang lahat ng pagdurusa ay sulit na sulit. Sa wakas, mahimbing na nakatulog si Jaeyoon sa mga bisig ni Jungkook. Dumating ang kaparusahan para sa paggalugad ng paraiso gaya ng inaasahan. Sinundan ni Minyaong si Chang-guk papunta sa lugar na ito. Alam ba ninyong dalawa ang ginagawa ninyo? Sinira ninyo ang buhay ko, sinira ninyo ang buhay ng anak ko. Hindi ba ninyo maintindihan? Jungkook, buntis ako. Sinasabi kong buntis ako sa anak mo. Ang pagkahulog mula sa paraiso patungo sa impyerno, ano ang pakiramdam yon? Sa sandaling ito, malinaw na naramdaman ni Jaeyoon. Hindi siya makapaniwala, tumingin siya kay Jungkook. Malinaw na nagulat din siya. Mukhang ito ang katapusan.
Ang libu-libong talampakang kailaliman ang huling hantungan namin. Kinalagkad si Jaeyoon ni Changgok palabas. Tinabol siya ni Jungwoo palabas, ngunit hinawakan siya ni Minyaung ng may galit. Kahit ayaw nilang magkahiwalay, tiningnan lang nila ang isa't isa na puno ng luha, napipilitang harapin ang totoong paghihiwalay. Gaano man sila magmahalan o gustong magbayad ng kanilang buhay, hindi sila pwedeng magkasama. Paalam, Jungwoo. Paalam, paraiso na nagbigay sa akin sa iyo. Wala nang pagpipilian si Jungwoo. Nagmakaawa lang siya kay Minyaung na pakawalan si Jaeyoon. Ilalaan mo ang buong buhay mo para bayaran ako at ang ating anak. Kung gaano karami ang tiniis ko, ibabalik ko sa iyo ng paisa-isa. Sa daan, nagmakaawa rin si Jaeyoon kay Changgok na patawarin siya, ngunit nasa bingit na siya ng pagbagsak. Gusto rin niyang mamatay, gusto rin niyang ganoon. Galit na inapakan ni Changgok ang gas, mas gugustuhin pa niyang mamatay. Ayaw rin ni Jungwoo na patawarin sila. Sa wakas, lumipas din ang gabing iyon ng bagyo. Gusto ni Changgok na dalhin si Jaeyoon palayo dito. Nagtanong pa si Aija kay Sang Eun kung paano ito, hindi binanggit ni Bit na ang nangyari dati. Ngunit mas tahimik, mas nakaramdam ng pagkabalisa si Jaeyoon. Sa wakas, dumating ang eksenang iyon. Pinapirmahan ni Minyaung sa kanila ang kasunduan na hindi na sila magkikita. Kung susuway sila, magbabayad sila ng 1 bilyong won. Napanghinaan sila ng loob kaya pumayag silang pumirma. Bawat stroke ng panulat ay nagtatapos sa ipinagbabawal na pag-ibig na ito. Para silang dalawang magkahanay na linya na nagtagpo, nakatakdang lumayo pa habang naglalakad. Nilasap ni Jaeyoon ang kwintas na ibinigay ni Jungwoo, habang nakatitig naman siya sa bulaklak na hirugaw sa computer. Dati akala niya na basta mahal niya, ligtas silang makakaalis. Ngunit sa huli, nalaman niyang pareho silang nasaktan at pagod. Bumalik si Jaeyoon sa kanyang dating malabong buhay. Araw-araw ay nasa bahay siya ng mag-isa, nakabaluktot na parang naghihintay ng kamatayan. Sama-samang lumipad sina Jungwoo at Minyaung patungong Amerika. Kahit alam niyang nagpapanggap lang ito na buntis, nang makita niya ang pagbagsak ng espiritu ni Minyaung, naramdaman niya na dapat siyang manatili sa tabi nito. Sinamahan niya ito pabalik sa Amerika para manirahan doon. Matapos ang maraming araw ng paghihirap, hindi na kayang mabuhay ni Jaeyoon na parang walang nangyari. Iginigit niya ang diborsyo kay Changgok, ngunit agad itong tumanggi. Hanggang isang araw, hindi sinasadyang natuklasan ni Jaeyoon ang lipstick na itinago niya sa kulungan ng ibon noong araw na iyon. Biglang nagbalik ang mga alaala at bigla siyang nagulantang. Kinuha niya ang sapatos at regalo na ibinigay ni Jungwoo sa kanya, niyakap ang mga ito at umiyak sa sakit. Biglang gumuho ang lahat ng pagtitiyaga. Parang baliw na nagpahid si Jaeyoon ng lipstick sa kanyang labi. Pagkatapos ay nainis siya at pinunasan ito. Ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa. Pagkatapos ay sinunog niya ang sapatos na ibinigay sa kanya ni Jungwoo, hinayaan niya ang apoy na magliyab. Kaya pala, ang lahat ng pag-ibig ay maaaring sunugin ng ganoon. Hanggat sapat ang iyong pagkabigo, gusto niyang gamitin ang kanyang buhay upang ialay ang nawawalang pag-ibig. Kalaki pang mga alaala na puno ng pangulila, walang pag-ibig sa kanya. Ang bawat araw ay parang habang buhay. Bawat pahina ay puno ng kawalan ng pag-asa. Nang makauwi si Changgok, natuklasan niyang may mali. Nakahiga na si Jaeyoon sa sahig at hindi gumagalaw. Sa sandaling buhatin niya ito, sa wakas ay naintindihan niya ang kasabihan na ang pagpapakawala sa isa't isa ang tunay na kalayaan. Nang makita ni Changgok na nailigtas si Jaeyoon, sa wakas ay nagpasya siya, "Jaeyoon, maghiwalay na tayo." Pagkatapos lumabas ng ospital, inayos ni Jaeyoon ang kanyang mga gamit at umalis sa dating bahay. Bago magpaalam, taos pusong humingi ng tawad si Changgok sa kanya, "Jaeyoon, patawad. Siguro napakalungkot mo nitong mga nakaraang araw. Aalis na ako." Pinili ni Jaeyoon na umalis, ang pinuno ng lahat ng ito. Bumalik sa kanyang pamilya, ngunit taos puso pa rin siyang nagpapasalamat dito sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong muling piliin ang kanyang buhay. Pumunta si Jaeyoon sa kanyang bayan kung saan siya dating nakatira, kasama si Jungwoo, pinakawalan ang ibon patungo sa kalayaan. Hayaan nating mamuhay tayo sa sarili nating buhay. Ngunit makikita pa rin ba niya ang kanyang minamahal na si Jungwoo? 3 taon ang lumipas sa isang iglap. May sariling buhay na si Jaeyoon. Nagtatrabaho siya sa isang homestay at sinimulan ang kanyang pangarap na magsulat. Bagamat madalas siyang nabibigo, laging naniniwala si Jaeyoon na marahil ay magtatagumpay siya sa susunod. Bagamat walang pag-ibig ang kanyang buhay, bawat araw ay puno ng kagalakan. Natapos ni Jungwoo ang kanyang sa Amerika. Pagbalik niya sa kanyang bansa, ipinagpatuloy niya ang pag-aaral ng kanyang paboritong hayop. Isang araw, habang bumibili si Jaeyoon ng seafood sa palengke, bigla niyang nakita si Minyaung sa malayo. Nagulat siya kaya't nagtago sa isang tabi. Nang makita niyang may kasama na itong maliit na bata, biglang nakaramdam ng panghihinayang si Jaeyoon. Ngunit may lumitaw na dayuhan sa tabi niya. Kaya pala, matagal na pala silang naghiwalay ni Jungwoo at bumuo na ito ng bagong pamilya, kasama ang isang dayuhan. Sa sandaling iyon, biglang may hinangad si Jaeyoon na hindi dapat. Sa sandaling ito, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Changgok, sinabing labis siyang nami-miss ni Aija. Umaasa ito na pwede niya itong bisitahin.
Kaya kinabukasan, pumunta si Jaeyoon sa ospital at nalaman niyang may Alzheimer's disease si Aija. Hinawakan siya nito sa kamay at ipinakilala sa kapwa pasyente, ito ang aking manugang. Sa sandaling ito, dumating ang tunay na manugang. Kaya pala, kasal na pala sina Changgok at Yoon-ah. May anak pa sila. Nang makita niya silang masaya, gumaan ang pakiramdam ni Jaeyoon. Salamat sa pamumuhay ng ganoon kasaya. Pagbalik niya, nagpunta siya sa tulay na pinuntahan niya dati kasama si Jung-woo, iniisip ang bawat sandali nila. Bumalik si Jaeyoon sa pamilyar na maliit na bahay sa probinsya. Tila walang nagbago, ngunit wala na ang kanyang minamahal sa tabi niya. Biglang may pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw. Nakita mo na ba ang pag-ibig? Sa sandaling ito, umiti si Jaeyoon na parang bulaklak. Mula sa kalapit na puno, narinig din ang huni ng ibon. Tila kakadating lang ng ating pag-ibig. Kung ang wakas ay ganoon kasaya, sulit ang mahabang paghihintay, hindi ba?